Kami po sa bakery industry, hindi po namin intended na taasan sa panahon na talagang himig Pasko na at simoy Pasko na ang presyo ng mga produktong tinapay. Hindi po magiging magandang pamasko ang mataas na presyo sa mga mamimili ng aming mga produkto. Makakasama naman po natin ang presidente po ng Philippine Federation of Bakers Association. Si walang iba kundi si Ginoong Losito Chavez. Sir, magandang umaga po. Admar Villando po kasama si MJ Mondihar dito po sa SMNI. Merry Christmas, Sir Chito. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Admar, MJ. Yes, sir. Opo, meron ba tayong good news mula sa samahan ng mga panadero? Dahil alam naman natin na ngayon ay panahon ng Kapaskuhan, bidang-bida po ang mga tinapay din natin, mga pastries po. Magandang ating balita ngayong panahong ito, ilang araw na lang at Pasko. Kasiguruhan po na wala nang tataas sa presyo ng tinapay natin hanggang katapusan ng taon. Dahil customarily ang mga panadero po sa ganitong panahon ay hindi nagtataas ng presyo ng kanilang mga produkto alang-alang dahil panahon ng Kapaskuhan. Kahit po, alam naman natin na tumataas ang presyo ng kakao o kokwa, itong itlog at mga asukal. Pero despite of all these things, kami po sa bakery industry, hindi po namin intended na taasan sa panahon na talagang himig Pasko na at simoy Pasko na ang presyo ng mga produktong tinapay na aming itinitinda. Ngayon po bang holiday season, ito po ba yung panahon na nakakabawi po ang grupo po ninyo, Sir Chito? Tama ka. Medyo maganda ang benta ngayon. Itong ating mga loaf bread na sinasamahan ng hamon, queso de bola, pansama sa spaghetti, ito yung katerno nito. Bumabawi na lang ang panadero. Sa buong taon, ang panahon ng Kapaskuhan, ang pinakamalakas na panahon ng tinapay. Halos lahat ng bakery, maliit at malaki, pinaghahandaan ang ganitong panahon. Dahil dito, kahit papano, nakakabawi kami pagdating sa benta. Opo. Ngayon po bang taon, nagkaroon po ba ng adjustment sa mga produkto po ninyo, Sir Chito? Alam mo, noong nakaraang buwan, bago nagkaroon ng mga bagyo, ay tinangka na itaas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. At ito ay sinuportahan ko. Pero nitong bumagyo na ilang bagyong malalakas na puminsala sa ating bansa, ako mismo ang pumigil na sana kung magagawa natin ng paraan na huwag taas ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, manapay sa isang taon na lamang. Dahil ang mga baker, kapag mayroong kalamidad ay hindi nagtataas ng presyo ng tinapay at hindi naman nagtagal, simoy Pasko na pagkatapos ng itong kalamidad na ito, karamihan sa mga bakery, maliit at malaki, ay hindi gumalaw sa presyo ng tinapay. Merong mga pailan-ilan na hindi kinaya ang kanilang operating expenses, kinakailangan magpalit sa price tag ng kanilang produkto. Ayun yung okay lang naman yon. Pero hanggat maaari, sabi ko nga sa inyo, sa 30 taong nasa association ako ng mga panadero, kapag may kalamidad, kapag papanahon ng Pasko, kung kakayanin ng industriya, hindi namin naging ugali na magtaas sa presyo ng aming produkto. Opo, at pero itong grupo po ng mga nasa sektor po ng itlog ng manok, meron silang mga hinaing. Kasi sa farm gate, mababa daw yung bilihan nila, pero sa retail ay mataas. Kaya rin po ba ay apektado nitong sa itlog po natin bilang sangkap sa mga pastries po natin? Totoo naman yan. Sa panahong ito ng medyo December season o bear season, talagang isa sa tumataas ay ang itlog. Kasama na dyan yung pagkataas ng kakao o kokwa at itong asukal. Pero kung apektado man ang bakery industry
dahil ilang araw na lang at Pasko, inuulit ko, ay hindi natin intended pang galawin ang presyo ng ating mga produkto. Siguro marahil itong pagpasok ng unang quarter na 2025, kung kinakailangan galawin ang presyo ng tinapay, may mga pangamba ako dahil ang presyo ng dollar exchange rate ay medyo nagalaw ng konti. Siyempre, ang imported materials na ginagamitan ng ating mga tinapay, apektado yan. Lahat namang raw mat sa paggawa ng tinapay o sangkap sa paggawa ng tinapay imported. Yun marahil talagang ang tama niyan ay first quarter of 2025 pag ako o sa aking opinion. Diyan tayo ngayon magkakaroon ng pagkukwentang bago kung ano ang mangyayari sa presyo ng produkto. Opo, halimbawa na po dito sa trigo, dito po sa arena, nagkaroon po ba ng malaking impact kasi hindi pa naman natatapos yung sigalot doon sa Russia, sa Ukraine. Ito yung mga malalaking producer po ng trigo rin. Tama ka, pero so far naman, wala pa o very stable ng supply. Maganda ang flow ng supply sa merkado. Hindi kami nahihirapan. At wala namang naganap na pagtataas sa presyo ng ating harina so far itong last quarter of 2024. Yun nga lamang, ang pangamba, tingnan natin, exchange rate, medyo gumalaw o naapektuhan ang peso. Yun yung 2025. Diyan natin malalaman kung ano ang mangyayari sa presyo ng ating mga sangkap sa tinapay na makakapekto sa ating produktong tinapay. Opo, Sir Chito, si MJ po ito. Sir, iba naman po ang presyuhan sa tinapay at pastries, ano? Yung pastries po ba tataas ang presyo ngayong Kapaskuhan? Wala na MJ yan dahil hindi na ito nadadapat pa. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang Pasko na. And sabi ko nga, at lagi kong inuulit, for the last so many years na ako'y bahagi ng industriya ng pagtitinapay at opisyales ng asosasyon, customarily, pag ganitong panahon, hindi na po tinatangka ng industriya na galawin pa ang presyo ng tinapay dahil hindi po magiging magandang pamasko ang mataas na presyo sa mga mamimili ng aming mga produkto. Opo, sir, paano ang bawi niyan? Mga January na. Kayo babawi, unti-unti. Kung sakali, MJ, na gumalaw at hindi talaga kaya ng industriya ang pagkagalaw ng sangkap ng presyo dahil ang pangamba ko yung exchange rate di yan tayo ngayon magkukwenta at malalaman natin kung talagang narapat ba na baguhin ang price tag ng ating mga produkto sa pamilihan. Opo, sir, ano po ang action pala ng DTI sa mga hirit po ng inyong pong pangkat na magkaroon po ng price increase even before ngayong panahon po ng Kapaskuhan? So far wala naman dahil before itong nakaraang buwan, alam natin na nagkaroon ng tama ng sunod-sunod na bagyo at hindi tinangka ng mga panadero na galawin ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil unang-una nanawagan nga tayo na huwag galawin ang presyo dito dahil nagkaroon ng malaking kalamidad. Kasunod dito yung malapit ng simoy ng Pasko na hindi na rin namin tinangka. Pero mga ilan siguro na nagpalit ng price tag pero ilan-ilan lang sa industriya. Ang hinahabol na lang natin ay ang magandang sales o magandang bilihan. Doon na lang kami babawi. Sana maging malakas ang panahong ito ng Kapaskuhan at ang bagong taon para kahit papano nakabawi naman ang industriya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga tinapay na natanggap ng mamamayang Pilipino. At least may pamaskong handog pa rin ng mga panadero, Sir Chito, sa ating lahat ng mga mahilig sa tinapay, mahilig sa pandesal. Actually, pandesal na lang ang kulang sa kape namin ni Partner Admar ngayong umaga. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at Merry Christmas. Thank you.